sanay ng mabuhay na may namamagang tiyan, nakakainis na kabag at ang pakiramdam na mabigat na sumasama sa kanya buong araw. Maraming tao, lalo na kapag nasa mas matandang edad na, ay naniniwala na normal na ito sa pagtanda, isang krus na kailangan na lang nilang dalhin. Pero ngayon, bilang inyong doktor, si Dr. Fernando Reyes, gusto kong ipakita sa inyo na hindi na kailangang ganito. Manatili kayo sa akin dahil sa mga susunod na minuto ay matutuklasan ninyo ang integral na pamamaraan na may 6 na hakbang araw-araw na inirerekomenda ko sa aking mga pasyente. Ito ay isang banayad, ngunit kahangahangang epektibong protocol na naglilinis ng kolon ng mga gas at natitirang dumi sa mas banayad at sustainable na paraan kaysa sa maraming gamot ng walang kanilang side effects. Maligayang pagdating. Ikinalulugod ko na nagpasya kayong maglaan ng mga minutong ito para sa inyong kagalingan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakakaraniwang paksa sa aking konsulta, bagaman madalas itong binabanggit ng mahina, halos may hiya, ang kalusugan ng ating kolon. Kailanman ba ninyo naisip ang inyong bituka bilang ang tahimik na makina ng inyong katawan? Kapag gumagana ito ng maayos, halos hindi natin ito napapansin. Pero kapag nagsimulang magkulang ito, kapag naging mabagal at tamad, buong organismo natin ang nakakaramdam. Maaring mapansin ninyo ito bilang patuloy na kawalan ng lakas. Ang pakiramdam na pagod na kayo pagkagising. O marahil bilang masamang mood na lumilitaw ng walang dahilan. Isang pagkairita na nakakagulat pa sa inyong sarili. Maari rin ninyong maramdaman ito bilang utak na maulap, kahirapan sa pagtuon, at syempre ang pinakamalaking ebidensya. Ang pamamaga ng tiyan na nagpapahintulot sa inyong kalasin ang sinturon pagkatapos kumain, ang mga gas na nagdudulot ng social discomfort, at ang nakakainis na hindi regular na pagdumi. Maraming tao ang nabubuhay ng ganito na kumbinsido na ito ay hindi maiiwasang resulta ng paglipas ng panahon. Totoo na sa pagtanda, ang peristalsis, ang mga rhythmic na kontraksyon ng mga kalamnan ng bituka na nagpapagalaw sa pagkain, ay maaaring bumagal. Ang lining ng bituka ay maaaring magbago, at ang ating microbiota, ang komunidad ng mabubuting bakterya, ay nagbabago rin. Pero ang pagsuko sa mga pagbabagong ito ay tulad ng makita na ang makina ng inyong sasakyan ay umuusok at magpasya na normal lang iyon sa inyong edad, sa halip na dalhin ito sa talyer. Ang ating katawan ay may kahangahangang kakayahang mag-recover kung bibigyan natin ito ng tamang mga kasangkapan. At ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang kahon ng mga kasangkapang iyon. Ang problema ng isang kolon na sobrang karga ay higit pa sa simpleng discomfort. Isipin ninyo ang sistema ng alulod ng inyong bahay. Kung ito ay barado, ang maruming tubig ay hindi lang tumitigil sa pagdaloy, kundi lahat ay nagiging mabagal at mabigat. Katulad nito, kapag ang dumi ay nananatili ng masyadong matagal sa kolon, ito ay natutuyo, nagiging matigas, at nagiging mahirap ilabas. Ito ay hindi lang nagdudulot ng pagtitibe, kundi ang sitwasyong ito ng pagkakabarado ay maaaring mag-ambag sa isang mapagkukunan ng mababang antas na pamamaga sa katawan. At ang talamak na pamamagang iyon ay ugat ng maraming sakit na iniuugnay natin sa pagtanda, pagkahapo, pananakit ng mga kasukasuan, problema sa balat, at kahit isang mababang kalagayan ng mood. Kaya, ang ihahandog ko sa inyo ay hindi isang agresibong paglilinis o isang one-time na milagrosong gamot. Kalimutan ang malalakas na laxative na nagpapawalang laman ng bituka ng bigla, pero sa huli ay maaaring magdulot ng dependency. Ang pamamaraan na sama-sama nating tuklasin ay isang integral na protocol, isang set ng mga simpleng gawi na makapangyarihan na ginagawa araw-araw na muling tinuturuan ang inyong bituka. Itinuturo nito na muling gumana sa natural na ritmo nito sa banayad, predictable at sustainable na paraan. Ang pamamaraang ito ay batay sa pagsasabay sa natural na ritmo ng katawan, ang tinatawag na circadian cycle, gamit ang banayad na stimuli upang gisingin ang digestive system sa umaga at ihanda ito para sa restorative rest sa gabi. Ito ay isang approach na pinahusay ko sa loob ng maraming taon ng klinikal na pagsasanay. Nakikita ang mga transformative na resulta sa daan-daang aking mga pasyente, lalo na sa mga mahigit 60 taong gulang na nawalan na ng pag-asa. Kaya kung handa na kayong iwan ang pagkabigat at mabawi ang gaan at enerhiya, sumama kayo sa akin. Sama-sama nating sundan hakbang-hakbang ang landas na ito tungo sa isang malinis at gumaganang kolon. Magsimula tayo. Hakbang 1, ang morning ritual, ang fennel tea.
Ang unang hakbang ay nagsisimula agad pagkagising sa isang simpleng kilos, pero lubos na epektibo. Isang mainit na tsaa mula sa buto ng fennel. Marami sa aking mga pasyente ay nagugulat kapag sinasabi ko sa kanila na isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa kanilang digestive health ay nasa spice rack ng kanilang kusina. Ang fennel o Funiculum vulgare ay isang halaman na iginagalang mula pa noong unang panahon dahil sa kanyang medicinal properties, at ang modernong agham ay nagsisimulang maunawaan kung bakit. Ang problema na nilulutas nito ay ang mga nakakulong na gas at masakit na spasms. Ang pinakakaraniwang reklamo na naririnig ko kasama ng pagtitibe ay ang tungkol sa gas at pamamaga. Doktor, sa hapon parang bola na sasabog ako, sabi nila. Ang gas na ito ay kadalasang hangin na nakulong na ginawa ng fermentation ng hindi natunaw na pagkain na nananatiling barado sa mabagal na kolon. Ang akumulasyong ito ay maaaring magdulot ng spasms, ang mga masakit na hilab na lumilitaw at nawawala. Dito pumapasok ang fennel bilang ating pinakamahusay na kakampi. Ang fennel ay tinatawag sa medisina bilang carminative, isang salitang medyo luma ang tunog, pero simpleng nangangahulugan na nakakatulong ito na pigilan ang pagbuo ng gas at mapadali ang paglabas nito. Pero hindi lang iyon, ito rin ay natural na antispasmodic. Ang agham na pinasimple. Paano gumagana ang fennel? Ang buto ng fennel ay puno ng volatile compounds, pangunahin ang essential oil na tinatawag na anethol. Kapag naghanda kayo ng tsaa, ang mga oil na ito ay lumalabas sa mainit na tubig. Kapag ininom ninyo ito, ang anethole ay direktang kumikilos sa smooth muscles ng inyong bituka. Isipin ninyo na ang inyong bituka ay tense at contracted. Ang tensyon na iyon ay nakahahadlang sa dumi at gas na gumalaw ng malaya. Ang anethole mula sa fennel ay gumagana bilang banayad na relaxant para sa mga kalamnan na iyon. Nakakatulong ito na ma-relax ang spasms at nagpapahintulot sa nakulong na gas na lumabas at gumalaw patungo sa labasan ng natural, ng walang dahas. Ang aksyong ito ay nagbabawas ng pamamaga, nagpapaginhawa sa hilab at naghahanda ng daan upang ang dumi ay umusad ng walang sagabal. Ito ay isang calming at liberating effect, ang tamang paghahanda ng tsaa. Ang paraan ng paghahanda ay susi upang makuha ang lahat ng benepisyo nito. Hindi sapat na ilagay lang ang ilang buto sa mainit na tubig. Sundin ang mga hakbang na ito. Ang tamang dosis. Gumamit ng 1 o 2 kutsarita ng buto ng fennel bawat tasa ng tubig, mga 250 ml. Kung unang beses, simulan sa 1 at tingnan kung paano kayo nakakaramdam. Ang lihim ay sa activation. Bago idagdag ang tubig, ilagay ang buto sa tasa at durugin ng bahagya gamit ang likod ng kutsara. Hindi kailangang gawing pulbos. Basta basag-basagin. Ang kilos na ito ay mahalaga dahil binubuksan nito ang balat at nagpapahintulot na mas mabuti ang paglabas ng essential oils. Ang temperatura ng tubig. Pakuluan ang tubig at alisin sa apoy. Maghintay ng mga 30 segundo bago ibuhos sa buto. Kung masyadong mainit ang tubig, maaaring masira ang ilang mas delikadong compounds. Ang pagpahinga ay susi. Kapag naibuhos na ang tubig, takpan ang tasa ng plato. Ang hakbang na ito ay mahalaga upang hindi sumingaw ang volatile essential oils. Hayaan itong magpahinga ng hindi bababa sa 10 minuto. Inumin ito ng dahan-dahan. Pagkatapos ng 10 minuto, salain ang buto at inumin ang tsaa ng maligamgam. Absorb ito. Kunin ang sandaling ito bilang isang ritual ng kalmado upang simula ng araw. Anekdota ng pasyente. Ang kaso ni Roberto. Naalala ko si Roberto, isang pasyente na 22 taong gulang na ilang taon nang nakikipaglaban sa malubhang pamamaga. Sinubukan na niya ang lahat, pero ang ginhawa ay pansamantala lang. Siya ay skeptikal nang imungkahi ko ang isang bagay na kasing simple nito. Talaga bang naniniwala kayo na isang tsaa ang magsasolve nito? Sabi niya. Hiningi ko sa kanya ng 1 linggo ng pagtitiwala. Nagsimula si Roberto sa kanyang fennel tea tuwing umaga. Sa 2 araw ay tinawagan niya ako. Doktor, hindi ninyo paniniwalaan. Ito ang unang beses sa loob ng maraming taon na nakarating ako sa gabi nang hindi nararamdaman na sasabog ang aking tiyan. Mayroon pa rin akong kaunting gas, pero hindi na masakit, basta lumalabas na lang. Para kay Roberto, ang maliit na pagbabagong iyon ang simula ng lahat. Ang pagpapaginhawa sa internal pressure ay nagpahintulot na mas gumana ng mas mabuti ang ibang mga hakbang. Isipin ninyo ito bilang pagbubukas ng mga bintana ng isang masikip na silid bago simulan ang paglilinis. Hakbang 2,
Ang postura na nagpapalaya. Ang lihim ng stool. Ngayon na nakalm na natin ang bituka, oras na para pag-usapan ang isang bagay na nagdedetermina kung ang ating pagdumi ay kumpleto at walang hirap o nakakabigo at hindi epektibo. Ang postura sa inodoro. Maaaring ikagulat ninyo, pero ang ating porcelain throne, simbolo ng sibilisasyon, ay talagang isa sa mga malalaking sanhi ng pagtitibi sa mundo ng kanluran. Ang problema na nilulutas nito ay ang hindi kumpletong pagdumi at sobrang pagpupursige. Kailanman ba ninyo naramdaman na hindi lubusang nawalan o napilitan kayong magpursige ng sobra? Isang bagay na maaaring humantong sa problema tulad ng hemorrhoids? Ito ay klasikong sintomas ng masamang mekanika ng pagdumi. Kapag nakaupo tayo sa standard na inodoro, ang 90 degrees na anggulo ng ating hips at knees ay hindi ideal para sa function na ito. Ang agham na pinasimple, ang analogy ng baluktot na hose. Isipin ang isang hose sa hardin. Upang malayang dumaloy ang tubig, dapat ay tuwid ang hose. Kung may tiklop, humihinto ang daloy. Ang ating bituka ay gumagana ng katulad. Sa loob ng pelvis, isang kalamnan na tinatawag na pubo rectalis ay nakapalibot sa huling bahagi ng rectum. Ang trabaho nito ay panatilihing baluktot ang rectum upang matiyak ang continence. Kapag nakaupo tayo sa 90 degrees, ang kalamnan na ito ay bahagyang lang na relax, na nagpapanatili ng kink sa ating intestinal hose. Ito ay nag-oobliga sa dumi na daanan ang isang matinding kurba na nangangailangan ng malaking pagsisikap. At ano ang natural na postura? Ang squatting. Kapag nag-squat tayo na may mas mataas na knees kaysa hips, ang pubo rectalis muscle ay lubusang na-relax. Ang pagbabago ng anggulo na ito ay nagpapahigpit sa kolon ng tuwid, inaalis ang kink. Ang pagdumi ay nagiging mabilis at kumpleto halos sa pamamagitan ng gravity. Ang paano muling gawin ang squatting posture sa modernong banyo. Hindi ko kayo hihilinging mag-install ng latrine. Ang solusyon ay simple at mura. Gumamit ng maliit na stool upang itaas ang mga paa. Kumuha ng stool. Pwede ang anumang mababang stool, tumpok ng libro o produkto na dinisenyo para dito. Ang mahalaga ay ang tamang taas para sa inyo sa pagitan ng 15 at 25 cm. Ang tamang posisyon. Kapag nakaupo sa inodoro, ilagay lang ang mga paa sa stool. Ito ay magtataas ng inyong knees sa ibabaw ng hips, na ginagaya ang squatting posture. Humilig ng bahagya ang katawan. Upang ma-optimize ang postura, humilig ng bahagya pasulong, na sumusuporta sa forearms sa mga hita. Huminga at mag-relax. Sa posisyon na ito ay huminga ng malalim, hayaang lumawak ang inyong tiyan at huwag magmadali. Ang ideya ay mag-relax at hayaang gawin ng gravity ang trabaho. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring maging transformative. Sabi sa akin ng aking mga pasyente na hindi lang sila mas madaling pumunta sa banyo, kundi ang pakiramdam ng kompletong pag-alis ay nagbibigay ng kaginhawaan na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon. Anekdota ng pasyente, ang revelation ni Elena. Si Elena, isang retired teacher na 68 taong gulang, ay may pagtitibi ng mahigit isang dekada at natatakot siyang pumunta sa banyo dahil sa sakit. Sinubukan ko na ang lahat ng fiber, lahat ng tsaa. Wala nang gumagana sa mahabang panahon, inamin niya. Ipinaliwanag ko sa kanya ang analogy ng hose at iminungkahi na gamitin ang maliit na bangkito na ginagamit ng kanyang apo para maghugas ng ngipin. Sa susunod na linggo ay bumalik siya sa konsulta na nakangiti. "Doktor, parang magic," sabi niya. "Hindi na ako nagpupursige. Madali na lang." Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon ay hindi na pagpapahirap ang pagpunta sa banyo. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng hakbang na ito. Nakalm na natin ang loob gamit ang fennel at ngayon ay binuksan na natin ang daan gamit ang postura. Hakbang 3, ang masaheng nagigising. Pagmumobilisa ng kolon. Kapag na-prepare na ang kapaligiran at nasigurado ang daan palabas, maaari na tayong lumipat sa isang aktibong teknik upang pasiglahin ang paggalaw. Ang abdominal massage. Ito ay walang esoteric. Ito ay isang practice na validado ng physiotherapy, kahangahangang epektibo para sa tamad na kolon. Ang problema na nilulutas nito ay ang mabagal na kolon at baradong dumi. Madalas ang problema ay hindi lang na matigas ang dumi, kundi na hindi sapat na malakas ang tulak ng kolon. Ang dumi ay nananatiling barado, natutuyo at nag-iipon. Ang abdominal massage ay mechanically na nagpapasigla sa mga kalamnan ng dingding ng kolon,
na naguudyok sa kanila na kumontrata. Ang agham na pinasimple. Sinusundan ang mapa ng bituka. Upang maging epektibo ang masaheng, dapat sundin ang landas ng large intestine na may hugis na baliktad na U. Ang paglalakbay ng dumi ay nagsisimula sa ibaba kanan, ascending colon, tumatawid sa kaliwa, transverse colon, at bumababa sa kaliwang bahagi patungo sa labasan, descending colon. Kaya, ang ating masaheng ay dapat palaging clockwise. Ang paano? Ang technique ng abdominal massage, hakbang-hakbang. Inirerekomenda ko ang masaheng ito sa umaga o gabi. Kakailanganin ninyo ng mga 10-15 minuto. Ang paghahanda. Humiga ng nakatalikod na may nakabend na tuhod at mga paa sa sahig. Ang posisyon na ito ay nagre-relax sa abdominal muscles, warm up at paghinga. Ilagay ang mga kamay sa inyong tiyan at huminga ng malalim ng ilang beses upang mag-relax. Simula punto. Sa ibaba kanan. Gamit ang dulo ng mga daliri ay simulan sa ibabang kanang bahagi ng inyong tiyan, diretsa sa loob ng buto ng balakang. Masaheng pataas. Mag-apply ng firm pero banayad na pressure at gumawa ng maliliit na circular movements clockwise. Dahan-dahang galawin ang mga daliri pataas sa kanang bahagi hanggang sa ibaba ng ribs. Tawid mula kanan patungo kaliwa. Ngayon ay gumalaw ng pahalang patungo sa kaliwang bahagi na dumadaan sa ibabaw ng pusod. Pagbaba sa kaliwa. Kapag narating na ang itaas na kaliwa, simulan ang pagbaba sa bahaging iyon. Dito kadalasang nag-iipon ang dumi, kaya bigyang pansin ang lugar na ito. Pagtatapos sa pelvic area, magpatuloy hanggang sa pinakamababang bahagi ng kaliwang tiyan, halos sa singit. Malalaking closing movements. Upang tapusin, gamitin ang buong palad upang gumawa ng ilang malalaki at mabagal na bilog sa buong tiyan, palaging clockwise. Ulitin ang cycle. Gawin ang buong cycle ng 5 hanggang 10 beses. Anekdota ng pasyente, ang pag-unblock ni Luisa. Si Luisa, na 78 taong gulang, ay nabubuhay na may patuloy na pakiramdam ng pagkakabarado. Tinuruan ko siya ng teknik na may diin sa ibabang kaliwa. Sa loob ng ilang araw ay napansin niya ang pagbabago. Sa umaga ay nararamdaman ko ang paggalaw, sabi niya na nagulat. At sa ikatlong araw, pagkatapos ng aking penalty at paggamit ng stool, ay naka-evacuate ako ng walang pagsisikap. Naramdaman ko na gumagalaw ito eksakto sa lugar na minasahing ko noong gabi bago. Ang hakbang na ito ay proactive, isang paraan ng pakikipag-usap sa ating bituka sa pamamagitan ng hawak. Hakbang 4, ang susi na pagkain. Ang kapangyarihang nagpapahidrat ng prunes. Pagkatapos magtrabaho sa kolon mula sa labas, oras na para kumilos mula sa loob gamit ang isang legendary nutritional ally. Ang prune. Ang lihim ay hindi lang sa ano, kundi sa paano at bakit. Ang problema na nilulutas nito ay matigas at tuyong dumi. Isa sa mga dahilan kung bakit mahirap ang pagdumi ay masyadong tuyo ang dumi. Ito ay nangyayari kapag mabagal ang transit. Ang kolon ay sumisipsip ng mas maraming tubig mula rito. Kailangan natin ng isang bagay na hindi lang nagtutulak, kundi nagpapalambot din. Ang agham na pinasimple, ang double action ng fiber at sorbitol. Ang bisa ng prune ay batay sa dalawang sangkap na nagtutulungan, ang soluble at insoluble fiber. Ang prunes ay may ideal na mixture. Ang insoluble fiber ay gumagana bilang walis na nagdaragdag ng volume sa dumi upang pasiglahin ang kolon. Ang soluble fiber ay nagiging gel na nagpapalambot at nagpapadali sa pag-slide. Ang sorbitol, ang hydrating agent. Ito ang ace sa manggas. Ang sorbitol ay uri ng asukal na hindi masyadong nasisipsip. Kapag narating ang kolon ay kumikilos ito sa pamamagitan ng osmosis. Inaakit nito ang tubig patungo sa dumi na parang magnet para sa moisture. Ang prosesong ito ay nagpapahidrat mula sa loob na nagpapalit ng matigas na masa sa malambot at madaling ilabas. Ang kombinasyong ito ang nagiging sanhi ng kanilang pagiging epektibo. Nagtutulak, nagpapalambot at nagpapahidrat. Ang paano? Ang hydration method para sa maximum na bisa. Ang pagkain ng isang dakot na dried prunes ay maaaring gumana, pero upang mapahusay ang epekto ay inirerekomenda ko ang pamamaraang ito, ang initial dose. Simulan ng kaunti, sa pagitan ng 3 hanggang 5 prunes. Ang sobra sa simula ay maaaring magdulot ng gas, ang overnight soaking. Sa gabi ay ilagay ang prunes sa isang baso at takpan ng maligamgam na tubig, ang morning ritual. Sa umaga sa walang laman, ang tiyan ay inumin muna ang tubig ng pagbababad. Pagkatapos ay kainin ang prunes na magiging sobrang malambot at makatas.
I-adjust ang dosis. Obserbahan kung paano tumutugon ang inyong katawan. Kung banayad ang response, panatilihin ang dosis. Kung hindi gaanong napapansin ang pagbabago, dagdagan ng paunti-unti hanggang 6 o 8 prunes. Bawat katawan ay kakaiba. Anekdota ng pasyente. Ang milagrosong gel ni Carlos. Si Carlos, isang 80 taong gulang na engineer na lubos na lohikal. Sabi niya, "Doktor, kumakain ako ng fiber, pero barado pa rin ako." Ang problema niya ay hindi kakulangan ng volume, kundi ang katigasan. Ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa sorbitol at inireseta ang prunes sa pagbababad. Bumalik siya sa 1 linggo, kahanga-hanga, parang may nagiging gel ang mga bato. Wala nang pakikipaglaban, puro madulas na lang. Ang prunes ang nagbigay ng internal lubricant na kulang sa kanya. Hakbang 5, ang matalinong pag-inom ng tubig. Hindi gaano, kundi paano at kailan. Narating na natin ang isang hakbang na mukhang obvious, pero halos lahat ay mali ang ginagawa. Alam nating lahat na kailangan uminom ng tubig, pero ang lihim ay hindi sa dami, kundi sa paano at kailan. Ang problema na nilulutas nito ay ang fiber na nagbabara sa halip na tumulong. Nangyari na ba sa inyo na dagdagan ang fiber sa dieta at lumala ang pagtitibi? Ito ay isang karaniwang pagkakamali. Ang fiber ay parang tuyong espongha. Kailangan nito ng tubig upang lumaki at maging malambot na masa. Kung itatapon ninyo ang tuyong espongha sa tuyong tubo, ito ay mababara. Upang maging kakampi natin ang fiber, ay dapat itong hydrated. Ang agham na pinasimple, ang tubig bilang sasakyan at softener. Ang tubig ay mahalaga sa 3 dahilan. Ina-activate nito ang soluble fiber upang maging gel na lubricant. Nagpapahintulot sa insoluble fiber na lumaki sa volume upang pasiglahin ang kolon at pinapanatili ang dumi na hydrated. Kung ang katawan ay dehydrated, ito ay kukunin pa ang huling patak ng tubig mula sa dumi na nagiiwan nito na parang bato. Ang paano, ang matalinong hydration strategy. Kalimutan ang pag-inom ng malalaking pitsel ng tubig ng bigla. Ang susi ay ang consistency, ang umagang baso ng tubig. Ang pinakamahalagang gawi ay simulan ang araw sa 1 o 2 malalaking baso ng maligamgam na tubig. Ito ay isang internal shower na nag-a-activate ng gastrocolic reflex, isang signal na nagsasabi sa inyong kolon na gumalaw. Tubig sa bawat pagkain at sa fiber. Uminom ng 1 baso ng tubig kasama ang inyong pagkain at tuwing kakain kayo ng mayaman sa fiber, prunes, oats, legumes, laging samahan ito ng tubig. Ang bote na nakikita. Magkaroon ng bote ng tubig na laging nasa tabi. Ang pagkakita rito ay magpapaalala sa inyo na uminom ng kaunti. Ang pakiramdam ng uhaw ay mabagal, kaya hindi tayo maaaring umasa lang dito. Pakinggan ang inyong ihi. Ang kulay ay magandang indicator. Dapat ay maputlang dilaw. Kung madilim, kailangan ninyong uminom pa. Ang mga tsaa ay bibilang. Ang inyong fennel tea at ibang tsaa na walang asukal ay nag-a-add din sa inyong total hydration. Anekdota ng pasyente ang pagkakamali ni Marta. Si Marta, na 75 taong gulang, ay naniniwala na umiinom siya ng 8 baso ng tubig araw-araw. Iniinom ko lahat sa pagitan ng 6 at 8 ng gabi habang nanonood ng TV, ipinaliwanag niya. Ang kanyang pagkakamali ay ang distribution. Ang kanyang bituka ay nagproseso ng fiber ng araw na may kaunting tubig lang. Nang dumating ang kanyang session ng hydration, tapos na ang pinsala. Binigyan ko siya ng simpleng gawain, ipamahagi ang 8 basong iyon sa buong araw. Ang pagbabago ay radikal. Parang naglubricate ako ng makinarya, doktor. Lahat ay dumadaloy. Hindi niya dinagdagan ng dami. Ipinamahagi niya ito ng matalino. Hakbang 6, ang banayad na paggalaw at magaan na hapunan, pagsasara ng cycle. Narating na natin ang huling hakbang na 2 gawin na nagtutulungan upang pagsamahin ang trabaho ng araw at ihanda ang katawan para sa susunod na araw. Bahagi A. Ang banayad na paggalaw na nagpapasigla, ang problema na nilulutas nito, ang sedentary lifestyle na nagpapatulog sa bituka. Ang ating katawan ay dinisenyo upang gumalaw. Ang pag-upo ng maraming oras ay lason para sa digestion. Ang physical movement ay nagpapasigla sa mga kontraksyon ng bituka. Ang sedentary na pamumuhay ay nagdudulot ng tamad na kolon. Ang agham na pinasimple, gravity at muscular stimulus. Ang paglalakad ay may double benefit. Ang tuwid na postura ay nakakatulong sa gravity at ang rhythmic contraction ng abdominal muscles habang naglalakad ay gumagana bilang bomba na nagpapasigla sa kolon. Hindi ako nagsasalita tungkol sa pagtakbo ng marathon.
Hinahanap natin ang banayad at regular na paggalaw. Ang paano, ang digestive walk. Ang pinakasimple at epektibong rekomendasyon ay isama ang banayad na paglalakad ng 15 hanggang 30 minuto araw-araw. Ideal na pagkatapos ng pangunahing pagkain. Pagkatapos kumain, maghintay ng 15 na 20 minuto at pagkatapos ay lumabas para maglakad sa relaxed na bilis. Ang consistency ang susi. Mas mabuti ang 15 na minutong lakad araw-araw kaysa 2 oras sa weekend. Mga alternatibo sa bahay. Kung hindi kayo makalabas, galawin ang mga tuhod patungo sa dibdib habang nakahiga o gumawa ng banayad na twists ng baywang habang nakaupo sa upuan. Bahagi B, ang magaan na hapunan na nagaayos. Ang problema na nilulutas nito ay ang sobrang karga sa digestive system sa gabi. Ang digestive system ay sumusunod din sa circadian rhythm. Sa gabi ay bumababa ang aktibidad nito upang tumuon sa pag-aayos. Ang mabigat na hapunan, puno ng taba o pritong pagkain, ay nag-oobliga sa matinding trabaho kapag dapat ay nagpapahinga na ito. Ito ay nagdudulot ng heartburn, gas, at pakiramdam na mabigat sa umaga. Ang agham na pinasimple. Digestive rest para sa nocturnal regeneration. Ang magaan at maagang hapunan ay nagbibigay sa inyong digestive system ng oras upang maproseso ang pagkain bago matulog, na nagpapahintulot na pumasok ito sa repair mode. Ang paano, ang konsepto ng banayad na pagsasara. Ang layunin ay isang nutritious pero madaling tunawin na pagkain. Kumain ng maaga. Subukang kumain ng hindi bababa sa 2 o 3 oras bago matulog. Pumili ng magaan na pagkain. Pumili ng sopas, vegetable creams, steamed fish o grilled chicken. Mas madaling tunawin kaysa sa pulang karne o pritong pagkain. Ang gabi na tsaa ay maaring uminom pa ng isa pang tasa ng maligamgam na fennel tea upang tulungan ang digestion at mag-relax bago matulog. Huling anekdota, ang synergy sa buhay ng isang mag-asawa. Naalala ko sina Jorge at Ana, malapit sa 80. Siya ay may pagtitibi. Siya ay may gas at masamang tulog. Pinagtibay nila ang 6 na hakbang ng sama-sama, pero ang pagbabago na nagkaisa sa lahat ay ang simula ng sama-samang lakad, pagkatapos kumain, at ang pagpapalit ng mabibigat na hapunan sa sopas at gulay. Ito ang aming oras ng araw, sabi ni Ana. Natutulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Idinagdag ni Jorge, ako sa umaga ay nararamdaman na handa na ang lahat. Ang sistema ay gumagana na parang orasan. Tulad ng nakita ninyo, walang silver bullet. Ang solusyon ay nasa synergy ng mga simpleng gawi na nagpapalakas sa isa't isa. Balik tanawin natin ang landas. Umagang fennel tea upang kalmado at palabasin ang gas. Tamang postura sa inodoro para sa kumpletong pagdumi ng walang hirap. Abdominal massage upang gisingin ang tamad na kolon. Hydrated prunes upang palambutin at pahidrat ang dumi. Matalinong hydration, ang katalista na nagpapadaloy sa lahat, banayad na paggalaw at magaan na hapunan upang pasiglahin sa araw at ayusin sa gabi. Bawat hakbang ay isang piraso ng puzzle. Sama-sama ay lumilikha sila ng isang malusog na digestive ecosystem. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay sa inyo ng kontrol, batay sa consistency at koneksyon sa inyong katawan. Gusto kong maging malinaw, ang pamamaraang ito ay kahangahangang epektibo para sa functional constipation at karaniwang mga discomfort. Gayunpaman, hindi ito kapalit ng profesional na payo medikal. Ang protocol na ito ay isang kahangahangang unang linya ng depensa, pero may mga sitwasyon kung saan kailangan ng specific na medical na paggamot at mas epektibo. Kung ang inyong mga sintomas ay malubha, kung may dugo sa dumi o bigla ang pagbaba ng timbang ng walang paliwanag, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor upang maalis ang anumang ibang kondisyon. Ang impormasyon ay kapaki-pakinabang lamang kapag ginagawa. Ang aking imbitasyon ay pumili kayo ng 1 o 2 hakbang at simulan bukas mismo. Marahil ang tsaa at stool o ang lakad pagkatapos kumain. Simulan ng paunti-unti. Gusto kong malaman ang inyong karanasan. Mag-iwan ng komento na ibahagi kung aling hakbang ang pinaka-interesante sa inyo. Ang inyong mga kwento ay nagpapayaman sa buong komunidad na ito. Kung ang video na ito ay naging kapaki-pakinabang at sa tingin ninyo ay makakatulong sa isang kakilala, mangyaring ibahagi ito. Ang simpleng kilos ay maaaring magbago ng kalidad ng buhay ng isang tao. At kung nais ninyong patuloy na makatanggap ng malinaw at praktikal na payo sa kalusugan, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa channel na ito. Sama-sama nating matutunan ang pag-aalaga sa kahangahangang katawang ito na kasama natin. Salamat sa inyong oras at tiwala.
Tandaan, ang kagalingan ay nasa inyong mga kamay, isang gawi sa bawat pagkakataon. Ingat kayo ng husto,